Kaya ho mga bossing, eto doon sa Congress, sa Senado, ano po ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino ngayon? Nagagalit po kay Chis 'Di ba? Nagagalit sa Senate President. Bakit po? Kita naman talaga yung pagkabayas. Tingnan niyo po yung mga kabataan, mga bossing, ano po ang ginawa. Dahil walang magawa sa mga senador, yan, nananawagan sila na i-inhibit ang Senate President na si Chis Escudero. Dahil nga po walang magawa, no, at ang pinapamukha po sa atin ng Senado, kami ang nasa poder, kami ang masusunod. Dinaan po nila sa ganyan, sa pagpo-post, bias si Chis Escudero. Di ba? Wala kasi ang style ng Senado ngayon, mga boss Jeep sir, kahit pa napakarami ninyo na nagsasabi na ang forthwith ay dapat dali-dali, di namin papakinggan yan. Kahit napakarami pa na Pilipino na nagsasabi dapat matuloy ang impeachment, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami ang nasa posisyon, kami ang nasa poder, wala kayong magagawa. No, kahit ano pa gawin namin, kahit eto wala naman sa konstitusyon yung remand na yan o ibalik doon sa Kongreso, yung impeachment na yan, gagawin namin. Yung mga ginagawa ho nila, wala na sa konstitusyon, mga kababayan. Ang sabi lang po sa konstitusyon is pagka may 1/3 na congressman, congresswoman ang pumirma na doon, dapat ituloy na, no? Mag-hearing na. Yun po ang sabi, mga kababayan. Sabi ni Ronsky Navarro, huwag niyong paglaruan ang mga taong bayan, mga senador. Totoo. Biruin mo, yung mga naglalakihan pong mga eskwelahan, sinagot ba ni Chis Escudero yon? Hindi. Wala siyang sinasabi patungkol doon sa mga naglalakihang eskwelahan na ituloy dapat ang impeachment. Bakit po? Wala siyang laban kapag sinagot niya yun. So ngayon, ang style ho dyan, patayin mo yung issue sa pamamagitan ng wag kang sumagot. Magsasawa din yung mga yan, hindi na uulit yan. No? Kahit anong sigaw nila, hindi ka sumasagot. Mawawala ng yan, hindi naman tayo sinasagot. Wag na nga. Diba? Wag na nga. Kasi pag sinagot niya, sasagutin din siya. Sabi sa konstitusyon, pagka 1/3 na ng Kongreso ang lumagda, tuloy na impeachment yan. Agad-agad. Pero ano ginagawa mo? Pinapatagal mo. Inuudlot mo. Lahat pinapayagan mo. Lahat ng makakapag-delay sa impeachment, pinapayagan mo. Kaya yung mga kabataan natin, hindi po natin sila masisisi na ganyan po ang gawin. Total, wala tayong magawa sa Senado Makakapalmok sila kasi sila yung nakaupo ganito na lang, idaan na lang natin sa kalsada. I-post natin yung mukha ni Chis. Parang wanted, bias, inhibit now. Tapos may picture ni Chis Escudero. Hindi ho natin masisisi yung mga kabataan na yan. Sabi ni Libra October, handang-handa silang magsitakbo, no, at magtago, alis Pilipinas. Sabi ni John Capacete, yung pinagagawang Senate building, sayang lang yun kung ganyan ang mga senador ang gagamit. Totoo ho, mga bossing, ako para ho sa akin, simula bata pa lang po ako, nakatutok na ako sa politika, lalo na po yung kapag ka-eleksyon, nakatutok ko ako doon sa TV namin na kulay pula yung likod na napakalaki ng likod. No, black and white pa. Makikita mo yung mga pangalan, Miriam Defensor Santiago. Meron pa mga tumatakbo, Kit Tatad. Si Mitra. Di po ba? Sa nakikita ko po, mga bossing, pinaka-worst na Senado, ito pong 19th Congress. Di ba, Janelle Van der Heers? Pinaka-worst na Senado po itong 19th Congress. Bakit po? Nandiyo si Robin Padilla. Hey, hindi lang ho yun, mga kababayan.
Dahil ito, dahil halata ng sambayan ng Pilipino yung kanilang pinaggagawa na hindi na po para sa Pilipinas, na hindi na po para sa mga Pilipino, kundi para na lang po sa mga Duterte. Di po ba? Kumbaga, parang nangangamuhan na po sila, mga bossing. Parang nangangamuhan na po sila na kahit napakatindi ng inyong ebidensya, wala kayong magagawa. Friends namin tong si Sara Duterte. Biruin mo, hindi pa nakikita yung ebidensya, ha? Wala pang nakikita, wala pang nauumpisa, dismiss na. O, paano mo masasabing mahina ang ebidensya? O, hindi mo pa nga nakikita. Mga bossing, impeachment. Di ba? Pwedeng bumoto ng acquitted si Inday Sara Duterte. Pwedeng bumoto ng guilty si Sara Duterte. O doon sa mga nakakapansin na yung mga ebidensya ay mahina at walang katotohanan, o pwede kayong bumoto ng acquitted o acquit si Sara Duterte. Eh bakit natatakot kayo na ituloy? Hindi ho kaya dahil malalaman ng taong bayan na hindi po kakayanin ng depensa yung sandamakmak na ebidensya. Yun yung kinatatakot nila na, naku, pag inakwit natin tong si Sara Duterte, tas nakita ng sambayan ng Pilipino yung ebidensya na napakadami, kahiya-hiya tayo. Baka lalong mag-alsa ang mamamayang Pilipino. Yan po nakikita ko dyan eh. Mahina ang ebidensya. Mahina ang naku, i-edit ng mga DDS yan. O, sabi ni Mark Ramos, mahina ang ebidensya. Gaganan nila yan, puputulin nila, no? Mahina yung depensa. Kaya natatakot umabot sa impeachment. Di ho ba, mga kababayan? Alisin ko ho ito. Ngayon ho, puntahan na natin si Roque. Masaya si Roque? Naku, ito, nag-iiyak na, oh. Ito yung inaabangan nyo, si Roque. Oh, Roque on denied asylum request. Fake news daw ho, mga kababayan. May paliwanag dito si Roque. Umaalma sa DOJ si Harry Roque, mga bossing. Siguro, ayaw niyang malaman na deny na yung kanyang asylum. Kasi nga po, pagka nalaman ni General Torre at pag nalaman ng Department of Justice